Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid, sa inyong mga tahanan. Hello! Kumusta muli po kayo? Tayo po ay nasa online version muli mga kapatid. At ang ating mensahe sa umaga po ito ay napapanahon at pinamagatan ko po itong Embracing the New Normal and Inconvenience. Dahil nasa panahon po tayo ng inconvenience and uncertainty. Mula po sa kalagitnaan ng buwan ng Marso, we entered the wilderness of COVID-19. Hindi po natin alam kung paano ba tayo makababalik sa dati nating buhay o dati nating nakasanayan. Hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod pang mga buwan o taon. Pagkat hindi po natin maaaring i-project na isang taon nga lamang ang pandemyang ito. Bagaman tayo po ay nananalangin na mawakasan na ang pandemyang ito. Kung nababasa po natin ang mga nakaraang pandemya sa buong mundo, noong taong 1918, may tinatawag po na Spanish flu, na ito po ay naging pandemic din. Nagtagal po ito mula February 1918 hanggang April 1920, na napakarami pong nabawian ng buhay. More than 50 million people worldwide ang nabawian. Ang mga infected ay nasa 500 million. So tingnan po natin, napakarami mga kapatid. Tayo po sa COVID-19 ngayon, mayroon pong sa Pilipinas, ang cases po ay 332 cases plus 2,232. Merong recovered na 274,000. At yun pong mga death cases naman ay merong 6,069. At ganun din, ito po ay as of October 9. Ngayong October 9. Hindi po lang po natin alam ang mga susunod pang mga araw. Worldwide cases naman po, ang mga namatay ay 36,753,338. Ang mga nakarecover naman ay 1,066,860. At ganun din, may mga active cases na tinatawag pa nila, may mga infected patients. Yung mga nakarecover naman po ay 27,671,422. So yun pong infected patients na tinatawag po nila, meron pong 8,017,036. At yung mga mild condition ay 7,949,091. At yung mga serious at critical ay nasa 67,945. So napakarami na po mga kapatid ang mga binawian ng buhay at mga naghihirap na nakapitan po nito, mga may sakit. Kaya nga po sa aming webinar ng isang araw na may pinamagatang Theological Catharsis, Bringing to God Our Fears, Our Vulnerability, Struggles and Brokenness Brought About by the Pandemic, through po kay Dr. Al V. Fertes. Sabi nga namin noong may mga discussions na, sana mayroon pang mga pag-aaral sa amin po bilang mga pastors kung paano po mag-respond sa ganitong mga situation. Dahil lahat po tayo ay bago sa ganitong kaganapan. Hindi po tayo nakahanda, tayo pong lahat ay nabigla. Paano ba makapagbibigay, pagpapalakas pa ng ating pananampalataya sa mga church members habang kami rin po ay dumadaranas ng krisis ng pandemya? Sa mga pamamaraan ng social media, paano po ba natin namin na ipapaabot ang pagpapatatag ng inyong mga pananampalataya? At magsusumikap na magkakaroon ng creative way paano ba maabot ang bawat isa sa inyo sa pamamagitan po ng social media. Kayo po ay, kaya nga po sabi ko, kahit sa aking panalangin po, lagi nating panalangin, O Diyos, palakasin at patatagin mo ang aming pananampalataya habang kami ay dumaraan sa nakamamatay na virus. Dahil ito po yung kailangan natin ngayon. Tatag, lakas, pananampalatayang nakaugat sa Diyos na hindi ito masishaken sa mga panahon na tila wala ng katapusan na suliranin. So pandemic is a period of uncertainty. Sabi po ng mga psychologists, tinatawag daw po nila itong liminality.
Ayon po kay Dr. Vincent Derry, liminality can be described as a state of no longer, not yet. It is a space in our lives where the old self-narrative does not fit any longer, and the new narrative has not yet emerged. Liminality may arise from the life transition and challenge our sense of who we are. Such transitions bring people into therapy. They can also provide for transformation and growth. Mabuti po kung ganito. Papaano kung distraction ang mangyayari sa isang tao. So liminality meaning the old order is gone and the old normal is gone. And we are waiting or traveling sa the new normal. But we do not know what the new normal will be or ano nga ba ang ating lalakarin sa new normal na ito. Magtatagumpay ba tayo o mabibigo tayo? Nasa dalawa lamang ang ating pagpipilian. Natapos na po yung mga dati nating nakasanayan. Ngunit dahil sa biglang pag-shift ng ating kalalagayan, hindi natin matukoy o alam kung ano nga ba ang magiging sa hinaharap o kinabukasan natin. Para bang ang mga dati nating nakasanayan na sa panahon ng pandemya ay hindi na ito fit o angkop. Kaya marami po sa atin ang mga nahihirapang i-adapt ang buhay sa ngayon. At lahat po tayo ay nagpupumilit, nagpipilit, nagsusumikap na i-grasp, tanggapin ang new normal sa ating buhay sa kasalukuyan. Nasa bingit po tayong lahat ng alanganin dahil hindi natin alam kung ano ang naghihintay. Hindi natin alam kung yung dati nga bang nakasanayan o buhay natin ay pwede pa rin maibalik o magawa. In the spirit of uncertainty, yung anxiety levels po natin ay maaaring tumaas. We can feel the fatigue, depressed tayo, nandun yung spirit ng depression, spirit ng anxiety and stress. Sabi nga po ni St. John Paul II, do not waste your suffering, your pain. Huwag sana po natin ang sayangin at huwag tayong padala sa mas higher na stress level, yung higher anxiety and deeper depression. Dahil ang COVID-19 ay nagdala sa atin ng malaking pagbabago, paghihirap, kawalang katiyakan, depression, at pero kung titingnan natin mga kapatid, meron pa rin magandang lesson na inihahatid sa atin ang pandemyang COVID-19. May mga reminders din sa atin mga kapatid. Una, yung hygiene natin. Tingnan po natin pag sinabing hygiene, kailangan maging malinis tayo. Malinis sa ating katawan. So tinuruan tayo na maging malinis sa pangangatawan, ugaling maghugas ng kamay, maligo araw-araw. Kasi may mga times na kapag tayo ay minsan tinatamad, ayaw maligo. So kailangan po natin gawin ito dahil yung virus maaaring kumapit sa ating katawan. At sinasabi nga po, maaaring 9 hours ay kumapit sa katawan ng tao ang virus. So pag kumapit, ang gagawin natin? So pag tayo lumalabas, pag uwi natin sa bahay, tayo ay naliligo, naguhugas ng kamay. Halos ligo din natin ang mga alcohol. So sa paglilinis po ito mga kapatid, hindi lamang ang ating sariling katawan ang nililinis natin, kundi marami rin ang nililinis ng Diyos sa ating buhay. Sa ating bayan, sa pamahalaan, sa mundong ating ginagalawan. Andyan ang walang kaundangang pagpatay, pagbabanta sa buhay ng kapwa, pagnanakaw sa kaban ng yaman, kawalang pantay na pagtingin at pakikitungo sa kapwa, at kawalang pantay na pagtrato at hindi makatao. Pag-aksaya sa mga resources na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tulad na lamang po ng hinayaang na-expire ng mga gamot sa DOH na sana ito po ay naibahagi sa mga nangangailangan. Sabi nga bilyon ang nagastos, ngunit ito ay para lamang na ibasura, na iwalang halaga. Yung pong greediness, pride, anger, pagkitil sa buhay ng mga ama, kawalang katarungan, pagpatay sa mga alagad ng Diyos,
selfishness, karumihan sa isip at puso ng tao, ang kamay na ginamit sa pananakit sa ibang tao. Sabi nga po sa Exodus chapter 15 verse 26 ayon sa ating text, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at ang mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipsyo. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. Kung ang mga Israelita ay mataimtim na makinig at sumunod sa Diyos, hindi niya ipararanas ang anuman sa mga sakit o salot na ipinadala niya sa mga Ehipsyo upang sila'y saktan. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng pagnanais ng Diyos na pagalingin ang kanyang bayan sa halip na pahirapan sila, kahirapan ng sakit at karamdaman, sapagkat si Yahweh ang magagamot sa lahat ng uri ng kahirapan at sakit. Dapat makita ng mga Israelita ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagsisisi nila sa Diyos dahil sa kanilang pagtalikod sa Kanya. At ito rin po ang nais na ipakita sa atin ng ating Panginoon habang tayo po'y dumadaranas ng COVID-19, pandemyang ito. Hinihikayat tayo ng Diyos na tayo ay maglinis ng ating puso, ng ating isip, ng ating kaluluwa. Pangalawa po, COVID-19 taught us the value of obeying the rules. The value of being clean. No, matuto tayong sumunod sa mga rules, sa regulation, mga protocols. Kaya lang may time po talagang sa katigasan ng ulo o kaya dahil na rin sa mga kailangang lumabas ay talaga pong nagkakaroon ng o nai-infect ng virus na ito o nagkakasakit. Sa pamamagitan po nito, itong mga rules na ibinibigay sa atin, tayo po ay makaliligtas sa deadly and infectious disease na COVID-19. Hindi lamang po kalinisan ng katawan ang tinuturo sa atin, kundi yung paglilinis ng ating mga puso at ng ating mga kaluluwa. Panawagan po sa atin ngayon sa panahon ng pandemya ay maglinis at magsisi. Because the mark of a good spiritual life, deep and serious spiritual life, ay hindi po yung kung gaano kakadalas o kadami yung panahon mo ipinagsimba, o kadami ang iyong iniipo sa loob ng church. Nakaupo ka sa loob ng church, ang iyong namang isip ay lumilipad, hindi ka naman nakikinig sa mensahe, o pinipili lang natin yung gusto nating pakinggan sa mensahe. Nag-start na yung worship, lumilipad ang ating mga isip, unaan doon sa ibang mga appointments or businesses natin. Kundi kung gaano tayo nagpapakumbaba sa ating Panginoon, sa harap ng Diyos, na iyon ay ina-acknowledge natin ang ating mga pagkakamali, pagtalikod sa Diyos at pagkakasala. Dapat po ito ay ating masuri ang ating mga sarili, mga kapatid. Sa panahon pong ito, ay malayang nakakapanambahan tayo. Nung panahon pong wala pang pandemya, tayo po ay nakakapanambahan ng malaya. Pero nakakalungkot, we often took for granted ang ating pagsimba at maging ang ating relasyon sa Diyos. Maaring tinatamad tayo na gawin ang bahagi natin sa pagpapalalim ng ating spiritual na buhay o hindi ito kasama sa ating buhay. Kaya ngayong pandemya, palinis tayo sa ating Panginoon. Let us re-examine and re-evaluate ourselves, our lives, and confess our sins to God. Hinahanap po ng Panginoon ang purity ng ating mga puso, ang kalinisan ng ating mga kaluluwa. Nais ng Diyos na tayo ay bumalik sa Kanya pagkat tayo ay nakalimot dahil sa ating pagpapaunlad ng ating sarili at buhay panlipunan. Sana makita po natin yung value ng paglilinis na ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Sa buong mundo, para tayo ay matutong bumalik at magbalik loob sa Kanya. Kailangan po natin ang isang revolusyonaryong pagbabago para sa kagalingan ng lahat ng sanlilikha ng Diyos. Pangatlo po, COVID-19 taught us the physical distancing. So pag sinabing physical distancing, ito po yung pagrespeto natin sa ating kapwa. Kaya lang po, marami ang hindi pa rin nakakaunawa o aware sa physical distancing. Pag pupunta ka sa pamilihan,
Hindi ko alam kung aware ba o talagang yun na, ito na yung attitude natin na hindi natin siya mabago. Na kapag tayo po may sakit, kailangan magkaroon tayong respeto sa ating kapwa, hindi pwedeng basta-basta makihalubilo sa ating kapwa. At baka tayo ang pagmula ng virus at anumang sakit na makakahawa sa kanila. Ito po ay pagpapakita ng malasakit at pagmamahal natin sa ating kapwa na maaaring mahawaan natin. Naroon ang paggalang at ng space ng bawat isa. So, keeping distance to others, we kept our distance from each other. Napakahalaga po ito, mga kapatid. Ang pandemya po, alam natin, ito ay isang infectious disease na lagi nating pinapanalangin na makakasal at iligtas tayo ng Diyos. Kapag po tayo ay nasa loob ng church, nag-exchange tayo ng peace sa pamamagitan ng peace symbol. Instead na yung tayo umiikot na nagkakamayan. Kasi ayaw po natin na mag-spread yung virus. Hindi na tayo nag-handshake, hindi na tayo nag-hug. Kailangan bigyan natin ng respeto at distansya ang ating sarili at sa ating kapwa. Hindi rin po natin ipinapasa ang mga offering plate na katulad ng ginagawa natin dati, kundi they stayed on monoblock or tables at the back of our church. Kapag ito po i-relate natin, mga kapatid, sa ating spiritual life, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng detachment o magkaroon tayo ng detachment from the things we first love. Things, tinutukoy ko po ay mga bagay na ito'y maaaring nagpapanginoon sa atin. Dahil nag-detach natin ang ating mga sarili at puso sa Diyos. Kanino ba talaga tayo naka-attach? Sa mga material na bagay ba? Sa mga nagpapataas ng kalidad ng buhay ng tao ayon sa pagtingin ng mundo? Sa mga bagay na nagpapanginoon sa atin? Mayroon bang ibang nagmamay-ari sa ating puso maliban sa Diyos? Katulad tayo ng mga Israelita na naglalakbay by stages, figuring it out as we go, one day at a time, and sometimes one step at a time. Ang pandemya po ay isang mahabang paglalakbay, especially hindi natin sure ang tatahakin nating daan, kung gaano ito katagal. Dito nasusukat ang ating pong pagpapasensya. Dito po may nabubuong takot sa ating mga puso. Marami ang mga mapang-asar na eksena, usapin, kaganapan sa ating bansa. Marami po ang mga napapagod. Tayong lahat ay napapagod din. Sa paglalakbay po ng mga Israelita papunta sa lupang pangako, ay punong-puno ng pagrereklamo at kapaguran at bored na rin sila. Kailan po ba tayo makakarating doon? Yun yung kanilang tanong, kailan ba tayo makakarating doon? Nauhaw na kami, kailangan namin ng maiinom. Ang Exodus Wilderness Journey, dito po'y sinubok ang mga Israelita. Sa loob po ng 3 araw na wala silang tubig na maiinom. Sila nagreklamo kay Moses at kay Yahweh. Sabi nila, bakit mo kami inalis sa Egyptyo? Kung atin pong papansinin, bitter ang tubig sa Mara. Kaya po ang tawag doon ay batis na mapait. Pero ano po ang ginawa ni Moses? Dumaing siya kay Yahweh at itinuro sa kanya ni Yahweh ang isang putol na kahoy at kinuha ni Moises ito at kanyang inihagis sa tubig. At ano po ang nangyari? Nawala ang pait niyon. Katulad nila, tayo din po'y sinusubok sa ilang ng pandemyang COVID-19 na kung saan kakaunti ang ating options and access. Sa lahat ng pangangailangan, kaya marami sa atin ang mga nagrereklamo. Dagdag pa ang mga tiwali na nagaganap sa ating lipunan. At may mga ilan at hindi matalino o kakulangan sa organisadong pagpaplano ng mga leaders ng ating lipunan. Ang kakulangan ng mga resources natin, kawalan ng makakain at hanap buhay, ay tunay pong nagdadala ito ng pagiging inconvenient at di natin alam kung ano nga ba ang naghihintay na bukas sa atin. Paano ba tayo nakikitungo sa maraming mga inconvenience po ngayon, mga kapatid? Sa trabaho, work from home, pero maraming trabaho pa rin. Minsan hindi mo na ma-distinguish yung time sa family ba o work from home pa rin. Online and modular class, both teachers and students are suffering. May mga ilan na pong estudyante, mga nagpapakamatay dahil sa online class.
Meron pong naiulat ang ating obispo, mga kapatid, na mayroon ng 3 na estudyante nagpakamatay dahil sa online class. At nung pong webinar namin, mayroon pong isang pastor na nagsalaysay ng pangyayari sa isang member niya, anak ng kanyang member, na nagpakamatay dahil po sa ganitong situation. Making big adjustments in learning, lessons, and teaching aids, estudyante at mga guro. Marami ang nawalan ng trabaho. As of August 21, 2020, mayroon pong 3.3 million na mga Pinoy na tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho sa gitna po ng pandemyang dulot ng coronavirus disease. Ayon po kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Yun pong pagsusuot ng face mask, hindi po natin ito nakabawian. Hindi natin nakasanayan, so nakakasuffocate, nakakasakit ng ulo. Kulang na yung ating oxygen na nilalanghap. Hindi po katulad dati na paglabas natin, sariwang hangin yung malalanghap natin kahit saan lang tayo naroon. Ngayon, hanggang sa bakuran natin, pag may tao pa, kailangan pa natin mag-face mask. Hindi po natin ma-meet yung ating mga mahal sa buhay. Pamilya, kamag-anak, kaibigan, nasa malayong lugar, mga mahal sa buhay, maging pagsimba po natin, walang kasapatan na pagkain, ang usapin pang kalusugan ay nanganganib dahil sa pagdami ng mga positive cases at kakulangan ng mga pasilidad, mga ospital at mga gamot. At kapag namamatayan at nawawala ng mahal sa buhay, napakahirap din po itong dalhin dahil kung hindi ka cremate, ay diretso ka sa libingan. Are we complaining a lot or trying to adapt to a new reality sa ating buhay? To thrive in our pandemic wilderness, we must stop complaining and start embracing the inconvenience. Mahirap man ito, mga kapatid. Inconvenience is a path to innovation if and when we start to become unstuck from our bitterness. The question is, mga kapatid, how will we respond to the inconvenience in the wilderness journey of COVID-19? Wilderness journey can be difficult and challenging. Itong COVID-19, napakahirap at very challenging. Mapanghamon ito sa atin. We get thirsty for the usual and familiar routine, thirsty for answers and clarity, thirsty for a destination, thirsty for an end to the unknown and the risk and the fear. At sa atin pong paglalakbay sa disyerto ng COVID-19, tayo pong lahat ay nakararamdam ng kauhawan sa lahat ng bagay at sa mga nakasanayan natin, kaya tayo po nagre-reklamo. Pero meron pong reminder sa atin, be gentle and patient with ourselves and others. The COVID-19 pandemic crisis can overwhelm us and fill us with a deep fear, anxiety, panic, anger, depression, sadness, grief, emotional shock, outbursts, loss of emotional control, feelings of hopelessness, irritability, confusion, death, pagpapakamatay, spiritual emptiness, crisis of faith, stress, mental disorder, at marami pa pong iba. Whether we are Christians, religious, non-religious, church or unchurched, it is critical for us to be able to identify ourselves with a much broader frame of reference than the immediate crisis situation we find ourselves in. Kung kaya upang hindi po tayo mapalugmok sa ating kasalukuyang krisis, dahil may mga times kung kumikitid na rin ang ating pagtingin at pagtanaw at nagkakaroon tayo ng pagiging reklamador, masyadong reactive tayo sa mga kaganapan. Ito po ay initial na reaction po talaga ng tao. Nawa, mga kapatid, makita natin ito sa mas malawak at mas mataas na pagtanaw o perspektiba ng mga nagaganap sa ating ngayon ay bahagi ng ating existence at journey dito sa Sangguniang. Bahagi ng pagtutuwid ng Diyos sa ating mga pagkakasala, pagtalikod sa Kanya, pag-abuso sa yamang lupa at kalikasan, sa dagat, material, kalikasan na regalo sa atin ng Panginoon. Regalo niya sa atin,
sa mga pang-aabuso sa paggamit ng kapangyarihan. Bahagi po ito ng plano ng Diyos na tayo ay matutong magmalasakit sa kapwa at sa buong sanglikhang ipinagkatiwala niya sa atin. Upang makita po natin, hindi lamang ang pansariling kagalingan at pag-unlad ang ating focus. Bahagi ng plano ng Diyos na tayo po ay mas lumalim at lumago. Naging mabunga ang ating pananampalataya sa Kanya tungo sa mas malawak at mas malalim na pagtatalaga at paglilingkod sa bayan at sa Diyos. Bahagi po ito ng pagtuturo sa atin ng Panginoon na makita natin ang higit na mahalaga sa ating buhay. Makita natin ang value ng buhay na Kanyang ipinahiram sa atin. Mahirap po, mabigat at masalimuot ang ating kasalukuyang kalagayan ngayon, mga kapatid. Wala tayong ibang saklolo at takbuhan kundi ang Diyos. Kaya bilang mananampalataya, upang tayo po ay makasurvive sa krisis na ito, patuloy tayong magpalakas at magpatatag ng ating buhay espiritual at pananampalataya sa Diyos. Ito po yung survival guide or survival kit natin, mga kapatid. Kaya huwag nating sayangin. May simba man tayo ng face-to-face o online or virtual ang worship natin, live streaming. Ipinagkaloob sa atin ang mga salita niya na buhay na siyang mag-guide sa atin in times of our crisis. Huwag po natin itong sayangin, mga kapatid. Huwag natin gawing taken for granted. Sa pamamagitan ng mga pag-aaral, pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita, ay ating masusuri ang ating mga sarili at buhay. At upang matulungan tayo na i-reframe at i-figure out ang kawalan ng katiyakan na dulot ng malawakang pandemya. Kaya ang panalangin po natin, mga kapatid, ay Panginoon, palakasin at patatagin nawa ang aming pananampalataya sa iyo upang malagpasan at mapagtagumpayan namin ang malaking hamon sa buhay ng buong sanglilikha. May dulot man sa atin na di mabuti ang pandemya, ngunit mayroon din naman kung kabutihan na dulot ito sa atin. Pagkat marami itong ipinapaalaala sa atin. Mahirap man ang ating paglalakbay, sa halip na tayo laging magreklamo, sikapin at marapat nating gawin, ay yung choice natin is to learn from the pandemic. Embrace a new way of living. Embrace the new normal and embrace the inconvenience brought by the coronavirus, COVID-19 pandemic. Hindi man natin kayang baguhin ng instant ang ating kalagayan ngayon. Ang mahalaga ay unti-unti at bukas tayo sa pagbabago para sa ikabubuti at magandang plano ng Diyos sa atin. Ang nangyari sa mga Israelita sa ilang Samara, na mapait ang tubig. Ang bitterness ay sumisimbolo sa pagiging bitter ng Diyos sa kanyang mga anak o bayan na tumalikod sa kanya. Ngunit dahil siya ay provider and a great physician, ay ginawa ng Diyos na matamis ang mapait na tubig. Ibig sabihin lamang po nito, may magagawa ang Diyos sa ating kalagayan. Mababago ng Diyos ang ating kahirapan. Magagawa ng Diyos na baguhin ang ating buhay at ang kanyang buong sanglilikha kung tayo lamang ay magiging kabahagi nito. Hindi po mangyayari ang himala na nagawa o nangyari kung wala po si Moises na ginamit niya, kung hindi dumulog at dumain si Moises sa Diyos. Makita sana po natin ang kahalagahan ng pagdulog sa Diyos ng palagian, ang pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pagiging Diyos sa ating buhay. He is our life and the length of our days. Ipinagsasanggalang pa rin niya tayo sa lahat ng mga pagkasira bilang kanyang mga. Nais na ipakitang tayo ay laging lumapit sa kanya, and let us not faint at tribulations. Dahil naniniwala po ako na kahit bitter ang ating paglalakbay ngayon, ito man ay magdala sa atin ng kapaitan ng buhay. Ito pa rin, mga kapatid, ay nagdadala pa rin sa pagpapala ng buhay. From bitterness to blessings, ika. Pabago-bago man ang panahon at hindi natin kaya itong maunawaan. Pakatandaan po natin may Diyos tayong kailanman hindi nagbabago. Siyang Diyos noon, ngayon, at sa hinahanap. Siya ang ating dakilang magagamot na makapagbibigay kagalingan sa ating mga paghihirap at karamdaman.
Sama-sama po tayong manalangin at magpalakas sa bawat isa. Manalig tayo sa Diyos na tumutugon sa lahat ng uri ng ating kinauuhawan at gumagamot sa bawat karamdaman. Manalig tayo sa Kanya na may hawak sa ating buhay, sa Kanyang sanglilikha. Manalig tayo sa Diyos ng pag-asa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.